na makakamta natin ang pagtatagumpay. Amen! Yung tunay na kalayaan, tunay na kagalakan, tunay na pag-ibig na binibigay ng Diyos, kapayapaan sa bawat isa na anak niya na sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Kaya nga po sa this Sunday morning, ay binigay po ng Diyos na topic ang no place for the devil. Ang ating pong text ay masusumpungan sa Ephesians chapter 4, verse 27. Walang puwang sa dyablo. Basahin po natin, sabay-sabay po natin, nabasahin, may energy, begin. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sa English, and give no opportunity to the devil. Alam niyo po, napakaganda po ng talatang ito, bagaman po maiksi, pero ito po ay merong magandang turo o aral, guidance, instruction sa bawat isang anak ng Diyos. Sa ating pong kapanahunan, that alam po natin that this world lies in wickedness. Nakahiga, nakahilig, papunta sa kasamaan ang mundong ito. Kaya tayo pong lahat ay dapat maging matalino. Huwag tayong magbigay ng puwang o lugar sa dyablo sa ating mga buhay. Hindi po kailangan ng dyablo na kontrolin ang ating buong buhay. Ang gusto lamang po niya ay mayroong isang lugar o space sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, pag nagkaroon po ng isang kahit maliit na space o lugar sa buhay natin o sa anumang area ng buhay natin, ang kaaway na dyablo, madali na po niyang kontrolin ang ating pong buong pagkatao. Ano po ito? Itong isang place na ito, isang maliit na pintuan o bukas na pintuan. Pwede pong isang ginawa natin na carelessly, hindi natin naingatan, ay nagawa natin yung bagay na iyon. Salita na nabigkas natin o isang bahagi ng buhay po natin na hindi po natin naiilagay sa kaayusan. Kaya nga po, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, sabi po niya, give no place to the devil. Noong pong panahon na yon, alam naman po natin na ang lugar ng Efeso ay isang lugar na dati po ay pagano. Ang majority po ng mga mananampalataya ay pagans at sumasamba po sila sa iba't ibang mga Diyos. Lalo na nga po si Diana, yun po ang kanilang Diyos-Diyosan, dun po sa kanilang lugar nung time na yon. At syempre, ang mga tao po talaga ay nakahilig sa kasamaan sapagkat kung ano po yung Diyos na kanilang sinasamba, ganun po ang kanilang mga buhay. Pero salamat sapagkat ginamit ng Diyos si Apostol Pablo at nakapangaral po siya doon, nakapag-pioneer po siya doon ng church at ang sabi po niya sa mga Ephesians na mga mananampalataya, huwag ninyong bigyan ng puwang ang dyablo sa inyong mga buhay. At ito pong mensaheng ito ay para din po sa ating lahat. Hindi po ito yung patungkol sa dahil natatakot, kaya huwag bigyan ng puwang ang dyablo, kundi ito po ay patungkol sa espiritual na tungkulin o responsibilidad ng mga Christians kung paano po tayo magtatagumpay sa ating mga buhay. Pag sinabi pong give no place to the devil, ano pong ibig sabihin ng place? Pwedeng isang maliit na room, isang opportunity sa akong i-apply po sa ating mga personal na buhay. Opportunity, access, o isang puwang sa buhay po natin. Huwag po natin kalilimutan na si Satan ay hindi po owner ng buhay natin. Gusto niya po tayong ma-invade. Gusto niya tayong makuha. Gusto niyang mapanahanan ang buhay natin. At kahit sa isang maliit na space lang o puwang sa buhay natin, ay pwede po siyang makapasok. Sabi po sa 2 Korinto 2, talatang 11 hanggang 13. Ang sabi po, upang hindi tayo malamangan ni Satanas. Alam po natin, si Satan, ever since, gusto po niya ay siya ang nakakalamang.
Kahit nga po sa ating Diyos na buhay sa kalangitan, ang totoo kaya nga po si Satan ay ibinagsak mula sa kanyang pagiging mataas na pwesto bilang leader ng mga anghel sa kalangitan ay dahil po gusto niyang malamangan ang Diyos. At nung pong siya ibinagsak na dito sa lupa, ay ganun din po, gusto niya rin pong lamangan ang ating Panginoong Jesus na siya pong Diyos na nagkatawang tao. At tayo rin po na mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, gusto po niya na malamangan tayo. Amen! Bakit gusto ni Satan na malamangan tayo? Kasi alam niyo po, bilang mga mananampalataya, disciples ng ating Panginoon, tayo po'y mga anak ng Diyos. Amen! Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Yes! Ay gusto niya, malamangan niya tayo. Tayo na mga kinuha ng Diyos, binilang na kanyang mga anak. Ang sabi, upang hindi tayo malamangan ni Satanas sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Meron po siyang mga pamamaraan kung paano malalamangan ang mga anak ng Diyos. At ito po, dapat po maging aware o maingat ang bawat isa sa atin. Pag-aralan po natin kung paano ang mga ginagawa ni Satan sa ating pangaraw-araw na buhay para po tayo ay kanyang malamangan. Siyempre, hindi naman po siya mag-a-appear sa ating harapan bilang isang Satan, nakakatakot ang anyo, may sungay, may buntot, ganyan, kulay itim, pangit, ganyan. Hindi po. Kundi, hindi po natin siya nakikita pero kumikilos po siya at makakapasok po siya sa buhay ng sino mang tao kung hindi po nagiging maingat ang tao. Meron pong 4 na tayong pag-aaralan sa umagang ito na pang-araw-araw na pamumuhay na makapagbibigay ng puwang sa dyablo. Ibig sabihin, pwedeng maging kaparaanan ng dyablo para po siya ay makapasok at makapanirahan sa buhay ng isang mananampalataya. Makontrol niya ang isang bahagi ng buhay ng tao na yon upang mawala ang kanyang kagalakan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalayaan. Hindi man po tayo pwedeng maposes ni Satan, pero pwede po na magkaroon po siya ng puwang sa buhay natin at sa paraan na yon ay mananakawan po niya tayo ng manggagandang bagay na inilaan ng Diyos para sa atin. Ano po ang una? Yung pong pinatatagal na galit. Sino po rito ang hindi pa nakakaranas na magalit? Meron po ba ditong banal at matuwid na anak ng Diyos na hindi talaga nagagalit? Meron po ba? Masarap siguro yun yung hindi nagagalit. Pero alam natin, yung galit ay isang natural na emotion ng tao. Pero alam po natin na yung galit na hindi po nabibigyan ng solusyon, ito po ay mapanganib. Ang sabi po sa Efeso 4, talatang 26 hanggang 27, ito rin po ang ating text, sabi, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kapag pala pinatatagal ang galit sa buhay ng isang tao, lalo na sa anak ng Diyos, ayun po ay isang kaparaanan na binibigyan ng puwang ang dyablo sa buhay ng isang tao. Huwag nating patatagalin ang galit. Amen? Ang sabi, huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Naranasan na po ba natin yan? Na tayo'y natulog, maghapon, nagalit tayo ng umaga, hanggang hapon galit. Hanggang gabi, galit ka pa rin, natulog kang galit. Umaga, paggising mo, hindi ka lang galit. Meron ng dagdag doon, meron ng kapaitan. Tumindi na yung galit, na dagdagan na ng inis, may bitterness na sa puso mo. Amen? At alam niyo po, pag meron na diyang bitterness, siyempre may galit na, may bitterness na, nandun na po, yung nagiging alipin na po ang isang tao. At ito po ay para sa ating mga mananampalataya. Huwag po natin patatagalin ang galit.
Kasi normal naman talaga tayong tao at alam natin, imperfect tayo, pero mga tao na kapaligid sa atin ay hindi rin po perfect. Kaya talagang magagalit, maiinis. Yun yung maliit na inis eh. Mamaya, galit na, inis pa lang, di ba yung inis, medyo light lang po yun. Mamaya, galit ka na, mamaya mataas na yung boses mo, mamaya talagang grabe na. Merong iba, nagwawala. Sino rito nakaranas ng nagwala? Nagtapo na ng mga gamit sa bahay, nagbasag, matindi na po yun, Pero, ewan ko lang, ako hindi ko pa naman naranasan yun. Glory to God. So, yun po, ano ang napakahalaga para wag po nating patagalin ang galit? Pagpapatawad. Amen? Magpatawad ka. Ang hirap naman po nakakainis naman po talaga Parang gano'n, nangangatwiran pa tayo. Pero, di ba, sabi naman, susundin natin si Lord at ang kanyang mga salita. Amen? Alam niyo po, kung may desire tayo na magpatawad, kahit hindi pa natin nararamdaman, ilabas na natin sa ating bibing, Lord, pinapatawad ko na siya. Ganyan. Pero yung word na ayon, alam ni Lord na hindi pa talaga. Pero alam niyo, merong power ang word na lumalabas sa ating mga bibig. Mamaya lang mararamdaman mo na nababawasan na yung galit mo. Humuhupa na. Ang totoo, pag na-release mo nga kay Lord yung galit mo, Lord, kasi ganito naman siya, bakit siya ganyan, bakit ganyan, ganyan yung mga complaints natin. Pag ating nailabas na sa ating bibig, galing sa ating puso, di ba, wala na. Yung iba nga, magte-text pa lang, galit na galit, magme-message pa lang, doon sa message niya, galit na galit siya. Pero, nabawasan na. Yung iba, wala na hindi na nga kakausapin yung taong kinagagalitan. Ang gusto lang po ng Diyos makita sa atin na tayo ay willing na sumunod sa kanyang mga salita. Kaya nga po, magpatawad po tayo. Pag tayo nagpatawad, hindi na po makakapasok ang dyablo sa buhay natin. Amen? Pero pag hindi tayo nagpatawad, magiging kawawa po. Hindi lang po yung tao na yun, kundi tayo mismo. Ang isang taong hindi nagpapatawad ay nananakawan ng dyablo ng joy, ng peace, ng love. Apektado pati kanyang pagtatrabaho, lahat apektado sa bahay. Di ba, hindi maganda? Kaya maganda magpatawad. Sabihin mo sa iyong katabi, magpatawad! Magpatawad ka. Amen. So, hindi natin papatagalin ang galit. Ngayon, kung meron kang ngayong kinagagalitan pa na tao, bulong mo na dyan sa iyong sarili at sa Diyos. Lord, pinatatawad ko na siya. Lord, gusto ko na siyang patawarin, pawiin po ninyo yung galit ko. Yung manalangin ka na sa iyong personal sa Diyos. Pangalawa, compromise and secret sin. Pakikipagkompromiso at sikretong kasalanan. Ito ay isang daan o puwang na pwedeng pasukan ng dyablo sa buhay natin. Ano ang sabi sa awit ni Solomon, Kabanata 2, talatang 15, asong gubat ay hulihin. Maninira ng ubasan, baka pumasok sa ating namumulaklak na ubasan. Sa ibang salin ay hardin. Alam niyo po, talatang ito ay may iba't iba na kahulugan o mensahe. Pero kung ia-apply po sa ating topic sa umagang ito, yung asong gubat, yan po ay tumutukoy sa ating kaaway na dyablo. Huwag nating hayaan na makapasok sa napakagandang buhay na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Ito po yung namumulaklak na ubasan. Di po ba ang sarap maging anak ng Diyos? Ang sarap maging mananampalataya? Ang sarap maging Kristiyano? Joy na joy tayo, layang-laya. Pero kapag merong kaaway dyan na gustong pumasok sa atin, hadlangan na kaagad natin. Amen? Huwag nating hayaan na makapasok. Ano po ba itong mga compromise and secret sin? Ito po yung kompromiso sa mundo. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, meron naman po tayong standard of holy living. Isang pamumuhay na kakaiba sa buhay ng mga hindi anak ng Diyos.
Kapag po tayo ay nakipagkompromiso o nakiisa na po doon sa mga bagay na iyon na ginagawa nung iba na hindi naman po kagaya natin na mga mananampalataya, pwede pong maging puwang yon at pasukan ng dyablo ang buhay natin, yung maliit na puwang, palaki ng palaki. Anong example nun? Siyempre, tayo, meron pa rin naman tayo mga friends na hindi mga mananampalataya. Ikaw, binago ka na ng Panginoon. Binago na ang pamumuhay, dati nag-iinom ka, dati pumupunta ka sa mga hindi magagandang lugar, dati bumabarkada ka, dati puro ka marites sa mga kasama mo, mga friends mo. Pero alam mo kapatid, kapag ikaw ay nagbigay ng puwang, sabi mo, halimbawa, in-invite ka ng isang friend mo, sandali, sasama lang, ngayon lang ako sasama, pagbibigyan ko lang. Alam niyo po, yung maliit na yon ay pwede nang maging puwang ng kaaway sa buhay mo. Kaya po, marami pong mga Kristiyano, mananampalataya ang nakakaranas ng panlalamig sa kanilang buhay Kristiyano. Yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, pagmamahal nila sa Panginoon, ay napupunta sa pagmamahal sa mga bagay ng mundo o sa mga kasalanan. O sabi nung isa, inaya nung kaibigan niya, pare, isang tagay lang. Ikaw naman, ayaw mong pagbigyan, kaya lang takot ka, baka magalit, ano? Pagbigyan ko na nga, isa lang naman ito. Pero sa susunod, gano'n na naman. Pinagbigyan mo di ba? Sunod-sunod na po yun. Hanggang sa laging mo nang pinagbibigyan, bumalik ka sa dati mong buhay. Pero binago ka na ng Panginoon. Yung pong pakikipagkompromiso sa bagay, sa mga pamumuhay na hindi po ayon sa nais ng Diyos sa ating mga buhay, ito po isang puwang na pinapasukan ng dyablo sa atin. Kaya po, meron ding mga Christians na iba't iba po ang bilis ng paglago sa kanilang Christian life. Kasi yung isa talagang gusto niya ay hindi siya nakikipag-compromise sa world. Yung isa sabi niya, ay hindi na, iba na ako ngayon. Ganon siya, on-off siya, nakikipag-compromise, minsan hindi. Kaya yung isa mabilis ang spiritual growth, yung isa ay mabagal. Kasi po, merong puwang ang kaaway sa kanyang buhay at hindi siya makausad na mabilis. Yung kalayaan, yung pagtatagumpay sa buhay Kristiyano ay hindi niya totally na nararanasan ng ayon sa plano ng Panginoon. Yun po yun. Kaya sabi, ito po ay isang puwang na, isang place na pwedeng pasukan ng dyablo. Yung pwedeng disobedience sa tinig ng Panginoon sa ating mga puso. Alam natin bilang mga anak ng Diyos sa everyday life natin, kinakausap tayo ng Panginoon sa kaloob-looban ng ating mga pagkatao. God's still small voice. Ito na nga po, yung bago pa tayo makagawa ng anumang mali o kasalanan, meron na rito na nangungusap. Pwedeng bibigat ang puso mo o kaya mararamdaman mo talaga, hindi mo man narinig, pero naramdaman mo na may warning. No, pag tayo po ay naging disobedient doon po sa ganong bagay ng mga pangungusap ng Panginoon, pwede po yang maging puwang ng kaaway na dyablo. Naikwento ko na po sa inyo noon, na minsan naranasan ko nung nag-o-office ako, kasi ako po talaga doon sa office namin nung time na alam po ng mga kasamahan ko na born again Christian ako. At hindi po talaga ako nakikisama sa mga hindi magandang gawain, mga pagkukwentuhan, o ano man po, kahit yung mga outing-outing po nila na overnight, may inuman, yung mga ganyan po, o yung mga rally, kasi galing po ako sa government office. One time, yung grupo mismo sa department po namin, nandoon mismo, at ang saya-saya po nilang nagkukwentuhan doon sa harapan ko. Kasi ito ang table ko, nandiyan lang sila. Pakinig ko po yung pinag-uusapan nila. Alam niyo po, nakita ko na lang ang sarili ko, parang gusto ko rin. Gusto ko nang makisama. Parang na-enjoy ko yung mga kwentuhan nila, yung kanilang mga marites o mga intriga. Tapos mamaya po naramdaman ko po, bumigat ang puso ko. Alam ko, kinakausap po ako ni Lord na umalis na po doon sa pwesto ko na iyon at wag na po ako makisama. Kaya salamat sa Panginoon,
sa kapangyarihan ng Holy Spirit, talagang hinila po ako ni Lord papunta sa CR. Umalis po ako talaga at mingi po ako ng patawad sa Panginoon na wala po yung bigat ng puso ko. Yun po bang mga ganon? Pero kung ako'y nanatiling nakaupo doon at sinabi ko, konti lang naman ito, hindi man ako maapektuhan. Maari po sa susunod, ganon na naman. Hanggang sa naging kagaya na ako nung mga unbelievers na yun. Yun po yun. So tayo, huwag tayo magbibigay ng puwang sa kaaway na dyablo. Small fleshly act. Ano po yan? Pag sinabing mga gawa ng laman, kasama na po dyan yung mga negative na mga attitudes and mga character po natin. Negative emotions po natin. Yung mga, halimbawa po, yung mga inggit, yung mga pagsiselos, yung mga kasama na rin po diyan yung mga immorality. Konti lang naman. Sasamahan ko lang friend ko. Yung bang ganon, mga small things muna. Sa maliit muna nag-uumpisa ang lahat ng mga bagay. Pero yan ay sa palaki ang punta. Kahit po yung mga dirty thoughts, maruming kaisipan, nag-imagine ka ng maruming kaisipan. Pag hindi mo agad yan, pinutol at hinayaan mo, in-entertain, pinatagal mo, may dumating sa iyo na isang maruming pag-iisip, let's say immorality, patungkol sa sex, at in-entertain mo sa puso mo, tumagal, di lang 1 minuto, 2, hanggang naka 1 oras na, kapatid, pwedeng maging kuta ng kaaway na dyablo yan sa iyong buhay. Kaya pag may dumating sa iyo, mag-rebuke po agad tayo. Sabihin mo agad, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ikaw, devil, lumayas ka sa buhay ko. Wala kang puwang sa aking mga buhay. Tapos magpuri ka sa Panginoon, sabihin mo agad, hallelujah, purihin ka Panginoon. Kumanta ka ng mga awit na papuri kay Lord. Amen? Yung mga words na hindi po magaganda. Pag sinabing corrupt words, ito po yung mga salita na walang saysay. Minsan nakakapagsalita rin tayo ng ganon, mga vain words. Foolish words. Ang gusto ng Diyos, mabago rin tayo sa ating mga pananalita. Amen? Hayaan natin na dumaan tayo sa proseso na yun, pero hindi tayo nagtatagal sa proseso. Umaangat ng umaangat. Araw-araw, hayaan nating baguhin ng Panginoon ang ating mga pananalita. Hindi pa man tayo perfecto ngayon, pero parating tayo doon. Amen po ba mga kapatid? Mga small sins, alam na po natin yan. Kung ano yung mga small sins na nagagawa natin sa ating mga buhay. Every day. Sabihin natin, wala naman kay Lord yun, maliit lang naman yun. Nagsinungaling lang naman ako, white lies naman yun. Ay, ganito naman. Yung bang ganon? Naging tamad lang naman ako, natulog lang naman ako sa halip na tulungan ko yung mama ko, sa halip na tulungan ko ang asawa ko. Hindi ko lang naman pinansin yung asawa ko, hindi ko ang gaya. Halimbawa, yung ganyan, mga maliliit, small sins. Pero yun po ay sa palaki ng palaki. Amen! Sabi, ito po ay lumalaki at nagiging kuta. Pero alam nyo, itong mga bagay na ito, kahit maliliit, hindi po yan na itatago sa harapan ng ating Diyos na buhay. Nakikita yan lahat ng Diyos. Kaya nga tayo, everyday, dapat nagko-confess po tayo ng ating mga sins. Para lagi nating nararanasan yung cleansing, yung paghuhugas ng Panginoon sa ating mga buhay, spirit, soul, and body. At matutulog tayo na mapayapa. Amen. Kung hindi ka man magising, alam mo naman, kay Lord ka pupunta. Amen. Alam naman natin sa panahon na ito. Number 3, na pwede nga pong makapagbigay ng puwang sa devil ay takot, pag-alaala at pagkabalisa. Ito po'y nararanasan ng lahat ng mga tao, maging tayo na mga mananampalataya. Ano po yung takot? Kasi ang background po nito, nung sumulat si Paul kay Timothy, si Timothy po kasi ay isang lingkod ng Panginoon. Isang bata pang Kristiyano, tas naging pastor. At bilang isang batang Kristiyano, ay dumarating po sa kanya nung time na iyon na may takot sa kanyang puso. Pero sabi nga, huwag tayong matatakot sa pagsasalita sa harapan ng mga tao. Lalo na pagpatungkol sa Panginoon. Amen? Meron po ba rito na parang hiyang-hiya, nag-aalala siya?
Alam niya, may ginawang kabutihan si Lord sa buhay niya. Dinalaw siya ng kaibigan niya sa bahay niya o nagkita sila ng pinsan niya sa isang lugar. Hindi man lang siya nagbabanggit ng patungkol sa Panginoon. O kaya, yung sa ganitong mga gatherings, ay hindi ka makatayo, hindi ka makapagsalita. Yan po ay takot, pag-alala at pagkabalisa. Yung takot ka rin sa konfrontasyon. Halimbawa, may bagay na mali na nagawa ang isang kaibigan mo kasama sa bahay, yung hayaan mo na lang. Hindi ka magtutuwid. Hindi mo sasabihin na mali ang ginawa mo. Kundi, parang okay lang sa'yo. Alam niyo po, dapat tayo ay hindi napapanatag na kung ano yung truth. Maging bold po tayo. Amen? Kapag ikaw ay takot din na i-reject, yung hindi tanggapin, siyempre, nakakakilos po ito sa buhay ng isang tao na hindi po siya nagiging malaya. Kasi yung dapat niyang sabihin, dapat niyang gawin, hindi niya nagagawa. Kasi may takot sa kanya, may pag-alala sa kanya. Baka hindi tanggapin, baka hindi ako paniwalaan, baka ako pagtawanan, baka magalit, puro baka. Kaya hindi mo tuloy maibahagi ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Bilang mga anak ng Diyos, it is our work. It is our responsibility. Hindi tayo nilikha ng Diyos, hindi ka ginawang anak para lang tayo pumunta sa church every Sunday. We have a responsibility, we have a thing to do. Itaas natin si Kristo sa ating mga buhay. Kung wala po siya, wala po tayo sa ating kalagayan. Amen? Ano po ang ating igaganti sa Panginoon sa mga kabutihan niya? Di ating sabihin sa mga tao, yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin upang yung tao na iyon ay makaranas din ng kabutihan ng Panginoon. Dahil yun ang bagay na gusto ng Diyos. Pero kung tayo may takot, may pagkaalala, may pagkabalisa, hindi po natin magagawa yun, mga kapatid. Amen? Ang takot, pag-alala at pagkabalisa, ito po ay nagpapababa ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At sa ganun po, hindi tayo magiging mabunga. Ang sabi ni Pablo sa 2 Timoteo 1:7, ang sabi, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Kaya kung nanghihina ang loob mo, kapatid, patungkol sa isang bagay na iyong gagawin, hindi man pag-witness o pagsaksi o pagpapatotoo patungkol sa Panginoong Jesus, kung nanghihina ang loob mo sa isang bagay na mabuti na dapat mong gawin, yung panghihinang yun ng loob ay hindi galing sa Diyos. Amen? Ang takot, pag-alala at pagkabalisa, hindi po yan galing sa Diyos. Kaya kung hindi galing sa Diyos, huwag mong hayaan na manatili sa puso mo, sa buhay mo, sa kaisipan mo. Cut it immediately. I-cast out mo ang takot. Sabi, kundi anong ibinigay sa atin ng Panginoon? Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Sa halip na manghihina ang loob mo, natatakot ka, nag-aalala ka, nababalisa ka, tanggapin mo ang spirit of power. Sabihin mo, power! Na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. Ano po yung power na iyon? Alam niyo, for everything that we are doing sa ating everyday life, meron pong support o backing ang Diyos. Yun po yung power natin. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga ginagawa na naaayon sa nais ng Panginoon. Maging sa mga pagsasalita natin o paggawa ng mga bagay na ipinagagawa ng Diyos bilang Kristiyano. Amen. Alam niyo po, kung ating pong tunay na ina-apply sa ating buhay at tinatanggap natin yung ibinigay ng Diyos, sabi, Espiritu ng kapangyarihan. Spirit of power. Mawawala po, mapapawi yung ating timidity, yung ating shyness. Talaga naman pong ganon, may mga Christians po talaga o tao na mahiyain, sabihing timid, tahimik, ganyan po ako noon. Pero salamat
At ang Diyos ang nagbigay po sa akin ng katagumpayan. Glory to God. At ngayon po, malaya na ako nakakapagsalita kahit po kanino mang tao. Pero noon, para akong kuting na walang boses. Lagi lang ako nasa isang sulok, saan man ako pumunta, hindi nagsasalita. Malungkot ang mukha at masaya, hindi masaya, malungkot. Miserable ang buhay, pero salamat sa Spirit of Power na binigay ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, kapatid, tanggapin mo na ang Spirit of Power na binibigay ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya. Kung may takot ka, may pangamba ka, pagkabalisa, i-repulse mo yan. Itakwil mo yan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tanggapin mo ang Spirit of Power and love and self-control o sound mind. Nasa atin po palagi ang backing ni Lord at ito aakayin tayo na tayo ay gumawa at maglingkod sa ating kapwa. Amen. Hindi tayo mahihiya. Kasi alam niyo po, nahahadlangan ka sa pagmamahal mo sa kapwa, sa paglilingkod mo sa Kanya kapag ikaw ay mahiyain. Gusto mong gawin, hindi mo magawa, nahihiya ka. Magiging malaya ka, kapatid. Kaya receive the Spirit of power from the Lord. At yung pong kalmado, kontroladong kaisipan, yun po yung sound mind o self-control. Pag ikaw ay may self-control, syempre, alam mo sa iyong sarili, yung tama o mali, kahit anumang bagay yun, kalmado ka lang. Amen? Hindi yung pressured ka, hindi yung tense ka, hindi yung malaya, ang sarap po. Kaya ang ganda po nitong talatang ito. Sabi, for God has not given us the spirit of fear, but of power and love and self-control o sound mind. Fear, hindi po yan galing kay Lord. Amen. Pang-apat ay pride o unteachable spirit. Isa rin po itong pwedeng maging way o access ng kaaway sa ating mga buhay. Sabi sa Kawikaan 16, talatang 18, basahin natin ang malakas. Ang kapalalo ay humahantong saan? Sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. God's word is God's word. Ito po ay perfectly, completely, 100% true. At kung sinabi ng Panginoon, yan po ay mangyayari. Ano po ba yung pride na pwedeng maranasan ng isang tao kahit mga lingkod ng Diyos? Yung po bang pagtingin niya na sobra siyang important, excessive self-importance. Yung nagpapa-importansya siya mismo sa sarili niya. Feeling niya, importante siya. Pag wala siya, hindi mangyayari yung bagay na gagawin. Pride po yun. Constant boasting. Yung lagi siyang nagmamataas, binoboast niya, pinagmamalaki, pinaghahambog niya ang kanyang mga accomplishments. Dismissing others' input. Yung may nagawang mabuti ang isang kapatid, isang kilala o isang tao, ay binabaliwala niya dahil ayaw niya na yung tao na yun ay mapupuri. Pride po yun. Alam niya na worthy of appreciation yung isang tao na yun, pero di naman. Liit lang naman yun. Ano ba yun? Di naman big thing yun. Yung bang ganon? Pride po yun. Overly defensive. Yung kapag siya'y nakagawa ng mali o nakapagsalita at tinutuwid siya, nangangatwira na, no? Overly defensive. Hindi mo pwedeng i-correct. Itong taong ma-pride, hindi rin siya nagsosorry pag siya'y nakagawa ng mali. Meron bang hindi nagsosorry? Doesn't accept correction. Ayaw na siya ay itutuwid. Pag ang isang tao ay ayaw na siya itutuwid sa mali niya, tingin niya perfect siya. Mapanghusga sa kapwa. Pride po yun, yung lagi na lang ginadjudge yung ang hina naman ng utak niya. Ang ganito naman yan, ganyan. Tingin niya better person siya. Not empathetic o not empathic ba ang tama? Yung po bang hindi niya inilalagay yung sarili niya doon sa lugar ng isang tao na maaring sa isang
nasa isang sitwasyon na hindi maganda. Pride po yun. Yung hindi niya dinadamdam kung ano ang feeling nung isang tao, bakit niya nagawa yung isang bagay na pwedeng mali, nasalita niya ang isang bagay na hindi niya dapat salitain, sa kanya i-judge agad niya yung tao na yun. Kasi hindi siya empathic yata ang tama, ano po? Prioritizing personal glory over others. Ito po ay pride. So sa buhay po nating mga anak ng Diyos, mga examples lang po ito, hindi po yan dapat makita. Hayaan natin, kung isang tao kapuri-puri, di praise God sa kanyang buhay. Amen. Huwag nating naisin na tayo lagi ang ipipraise. Pride keeps people from repentance. Kapag po ang isang tao ay may pride, ay hindi po siya mapagsisi. Hindi rin po siya nagko-correct dahil takot ang taong ayaw ang mga nasa paligid niya na i-correct siya, nagagalit siya. At siya po nahahadlangan din sa kanyang paglago bilang Kristiyano. Pero kapag ang isang tao ay humble, ay grabe, naiingatan po ang ating mga puso. Sabi, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Ang kabaligtaran po niyan, ang pagpapakumbaba ay humahantong saan? Sa pagtatagumpay, sa isang magandang buhay. Amen? Ang mapagkumbabang isipan ay itataas ng Panginoon. Yun po yung kabaligtaran. Kaya, wag po tayong mag-entertain ng pride sa buhay po natin. Wala po tayong may pagmamalaki. Tama po ba? Kahit sabihin marami kang accomplishments, hinahangaan ka, sikat ka, maraming nabe-bless sa'yo. Pero di natin yung pinagmamalaki. Hindi tayo yun, si Lord yun. Si Lord yun ang nagbigay sa atin, kaya siya lang ang dapat mapuri at maluwalhati sa buhay natin. Ngayon, pag-aralan naman po natin, paano ba hindi mabibigyan ng mga mananampalataya ng puwang ang dyablo sa kanilang mga buhay? Unang-una, stay submitted to God. Santiago 4, talatang 7, basahin natin. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Pasakop. Sa English, ang sabi, submit to God. Pero hindi lang po minsan na pagpapasakop sa Diyos. Every day, every moment ay submitted tayo kay Lord. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag po tayo submitted kay Lord, ay matatag po ang ating spiritual na kalagayan. Amen? Yung spiritual authority natin bilang Kristiyano. Matatag po yan. Ano po? Yung po bang nasa puso natin, pag tayo submitted kay Lord, sa ating amang Diyos na nasa langit, may gusto tayong isang bagay, pero hindi natin yun ini-insist, hindi ipinipilit, kundi ang lagi natin sinasabi, not my will, but let your will be done. Hindi po yung nais ko, kundi yung kalooban po ninyo ang mangyari. Stay submitted to God. There are times na painful, masakit. Pero, ganun tayo pag tayo nag-pray. Naalala ko po yung pamangkin ko. Nasa trabaho po siya, then tinawagan po siya ng wife niya, na ang sabi po, yung mama niya ay critical. Siyempre, dali-dali po siyang umuwi. And sabi niya, bago ako umuwi, pumasok muna ako sa simbahan. Nag-pray ako. Sabi ko, Father God, tulungan po ninyo ang mama ko. Gusto kong mabuhay siya. Ayaw ko munang kunin. Kasi critical na po eh. Nandun na po yung, ano tawag doon, yung sini-CPR na po doon sa bahay niya, sabi ng kanyang wife. Pero, at in the last, sabi na niya, pero kung ano man po yung kalooban niyo sa mama ko, let your will be done. Yun nga po. At pinayapa naman po ng Diyos ang kanyang puso. Pagdating nga po niya sa bahay nila, yun po, nandun na po yung mama niya sa kama. Dead.
not my will, but let your will be done. There are times very painful. Pero kung yon ang kalooban ng Diyos, maganda po yun dahil hindi tayo magkakaroon ng hurt feelings kay Lord, hindi tayo magko-complain, di ba? Pero kung yun, kung ang prayer niya, Lord, buhayin niyo ang mama ko, di ba? Diyos ka po, kaya niyo siyang buhayin, huwag niyo hayaan siya mamatay. Tapos, hindi ka submitted kay Lord. Pagdating mo patay, di ba magagalit ka? Lord, bakit mo pinabayaan mama ko? Naglilingkod naman, di ba? Ganon, pwede pong ganon. Pero kung ikaw ay submitted kay Lord, makakalaya ang puso mo. Amen? Kagaya ni Abraham, sinakripisyo niya ang kanyang anak, napakasakit po nun. Hindi natin kayang gawin yun. Pero bakit niya nakaya? Na isakripisyo si Isaac, sabi ng Diyos, handog mo sa akin ang iyong anak, na si Isaac bilang handog na susunugin. Hindi magpo-full time sa ministry, no? Hindi pupunta sa ibang bansa, kundi handog na susunugin. At sino mismo ang papatay? Siya. At siya rin ang magsisindi ng apoy. Siya ang maghahandog mismo. Napakasakit, napakahirap, pero very obedient si Abraham. At pinagpala siya ng Diyos, hindi naman po natuloy ang paghahandog dahil nakita ng Diyos ang katapatan ng kanyang puso na siya, not my will, but let your will be done. Yun po ang kanyang nasa puso. Acceptance of calling. Ito po, isang pagpapasakop sa Panginoon kung alam mong merong kang tawag ng Panginoon sa buhay mo na maglingkod sa iba't ibang kaparaanan, at tinatanggap mo ito, submitted ka kay Lord. Pero kung ikaw nag-i-insist sa sarili mo, ay hindi ko ako susunod, kailangan ko to, kailangan kong pera, kailangan kong magtrabaho, kailangan, yung bang ganon, pwede po yan maging kuta ng kaaway. Mananakawang ka noong blessing ng Lord na dapat ay tinataglay mo. Obeying scriptures daily, yan po ay pagiging pagpapasakop sa ating Diyos na buhay. Yung mga nababasa natin, sino rito nagbabasa ng Bible? By the way, meron pong guidance sa atin na binibigay sa ating 21-day Daniel's fasting na ina-apply natin sa ating mga buhay. May mga scriptures doon. May guidance doon. So, sundin natin. Amen? Yan po ay staying submitted to God. Serving others humbly. Medyo mahirap din po ito, lalo yung ating ginagawang paglilingkod, yung mga tao, minsan, hindi maganda attitudes, di ba, nakikita natin, di naman karapat-dapat na paglingkuran, pero sabi, maging humble tayo. Patuloy pa rin natin silang paglingkuran. Surrender personal desires to God's will. Marami tayong mga naisin, hangarin sa buhay natin, pero bagaman sa mga birthday wishes, I pray na makamit mo ang lahat ng desire ng puso mo. Pero ikaw naman, Lord, according to your will. Laging ganon. Kung ano yun nasa scripture, hinahanap po natin ang kalooban ng Panginoon. At huwag po natin kalilimutan na yung mga bagay na pinipili natin, dapat po ay hindi tumataliwas o oppose sa sinasabi ng ating kasulatan na binigay ng Panginoon ng Biblia. Amen? So, stay submitted to God. Magpasakop tayo sa Panginoon. Ang dyablo ay hindi makakapasok sa anumang area ng buhay natin. Number 2, guard your heart daily. Ang sabi sa mga Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng bagong puso. Amen? Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Lord and Savior of our lives, we have the new heart. Ngayon, kung bago na ang puso mo, dapat po natin itong ingatan. Hindi natin pababayaan na marumihan. Hindi natin pababayaan na ito'y isang maging access ng kaaway sa buhay natin. Kaya, tingnan niyo po, itong aklat ng Kawikaan ay sinulat ng isang tao na binigyan ng Diyos ng wisdom. Si Solomon, ang puso mo'y ingatang mabuti
at alagaan. Keep your heart with all diligence, ang sabi. Hindi lang ingatan ingatang mabuti, alagaan. Gawin po natin ito. Bakit daw? Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen. Kung ating puso ay gwardyado, inaalagaan nating mabuti, at hindi natin hinahayaang makapasok ang kaaway, alam niyo po yung ating mga affections, yung mga desires, yung mga naisin, hangarin natin, mga motibo, mga pangarap natin sa ating mga buhay, ito'y mananatiling pure, malinis. Di ba kasi iniingatan natin ang puso natin. Hindi natin hinahayaang marumihan ng karumihan. Siyempre, galing po yun sa kaaway na dyablo. Pag po iniingatan natin ang ating puso, we will be safe from sins. Hindi po tayo makakagawa ng mga kasalanan, maliit man o malaki, at tayo'y maliligtas sa kahihiyan. Amen. Tayo po ay mag-e-enjoy ng isang happy and pleasant life sa piling ng ating Diyos na buhay. Kaya po ang sabi niyan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kung maingat ka sa puso mo, magiging masaya, maganda, mapayapa, masigla, matagumpay. Napakaganda ng buhay na binibigay ng Diyos sa atin. Pero, pag hindi iniingatan ng puso, nandyan na po ang pagkawasak. Nandyan ang mga kalungkutan, kapigatian, bunga ng kasalanan na nagawa natin dahil in-entertain natin, pinapasok natin ang dyablo sa buhay natin sa pamagitan ng ating puso. Keep your heart. Guard your heart with all diligence. Alagaang mabuti. Bantayan. Number 3, live a word, Bible, and prayer-filled life. Maging parte na po talaga ng buhay natin. Hanggang sa pagtanda, kung bata ka pang Kristiyano, hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa dumating ang Panginoon, ang pamumuhay mo na ay punong-puno ng salita ng Diyos, punong-puno ng panalangin sa Diyos. Be a prayerful Christian. Be a Bible-believing Christian. At bahagi ng buhay mo yan. Hindi ka makakatapos ng 24 hours a day na hindi ka nag-pray, hindi ka nagbasa ng Biblia. Mga awit 119, talatang 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Totoo po yan. The Word of God has the power to guard us, to remind us, to take full control of our lives. Kaya sabi, sa puso ko iingatan. Huwag mong yung mga binabasa natin, ang mga salita ng Diyos, iniingatan dito. Hindi yung binasa lang at wala lang. Hindi natin nakain. Hindi pumasok dito, kaya nga binubulay-bulay ang salita ng Diyos na ating binabasa. Pag binubulay-bulay, nire-recite mo ito. Kagaya ito, talatang ito. Ang banal mong salita'y sa puso ko iingatan. Ang banal mong salita'y sa puso ko iingatan. Yes, Lord, iingatan ko yung banal na salita sa aking puso. Binubulay-bulay, iniisip-isip, minumuni-muni mo para pumasok talaga rito. Pero pag binasa mo at hindi mo binulay-bulay, hindi mo mineditate, wala, makakalimutan mo agad. Pero yan ay papasok sa puso mo kapag iyong mineditate. At hindi ka magkakasala sa Diyos kailanman. Kapag tayo'y may salita ng Diyos sa ating puso, lumalaki ang ating discernment. Ano yung discernment? Ito po yung pagiging sensitive mo sa pagkilala sa mabuti at masama. Sensitive ka sa tinig ng Espiritu Santo. Sensitive ka sa pangungusap ng Diyos. Na uunawaan mo kaagad na hindi nais ng Diyos yung bagay na gagawin mo. Yan po, makapangyarihan ang salita ng Diyos. At kapag naman ikaw ay prayerful, spiritually alert ka. Nag-pray ka Amen?
Paano ka ba magpe-pray? Siyempre, kasama sa prayer natin, yung sinusurrender natin kay Lord, ang maghapon natin, ang buhay natin. Lord, speak to me. Kung ano po ang will po niyo. Spiritually, alert ka. Diba? Ang buhay natin ay tunay na maiingatan. Number 4, walk in the power of the Holy Spirit. Lumakad tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maaring sa iba, paano ba yan? Napakahirap naman yan. Sabi sa Galatia 5, talatang 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sabi, walk in the Spirit. Yun po yun, yung sabi sa English version. And you will not fulfill the lusts of the flesh. Yung walking in the Spirit, ibig sabihin po niyan, hindi po yan yung nariyan ng Holy Spirit, lalakad kang ganyan. Kundi ibig sabihin po, ikaw ay nakikinig sa tinig, sa pangungusap, sa mga promptings, sa mensahe ng Diyos sa iyo. Ang Holy Spirit ay nandito po sa loob ng ating pagkatao. The Spirit of the Lord dwells in the inside of us. Amen. Kaya nga po, nangungusap po siya sa atin. God speaks to us through the Holy Spirit who is living in our hearts. At yung pong pakikinig natin sa guidance niya, galing dito sa puso natin. Yung po yung paglakad sa Espiritu. Walking in the power of the Holy Spirit. At saan po tayo aakayin ng Holy Spirit? Papunta po sa daan kung paano tayo yung ating buhay ay magiging kagaya ng ating Panginoong Jesus na completely 100% na obedient sa harapan ng ating Amang Diyos na nasa langit. Amen. Hindi po tayo ililid ng Holy Spirit sa mali, laging sa tama, laging sa maganda, sa isang maayos at magandang buhay wherein we can conform to the full stature of our Lord and Savior Jesus Christ. Yun po kasi ang goal ni Lord. Gusto niya ma-attain natin kung ano yung ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nandito sa lupa. 100% talagang obedient, submissive, ginawa kung ano yung pinagagawa at kung ano yung mission, yung plano ng Diyos ng Ama sa Langit sa kanyang buhay bilang anak ng Diyos na nagkatawan tao. So tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. May plano, may purpose ang Diyos sa buhay natin. Mangyayari po yan kung tayo ay tunay na lalakad ayon sa patnubay, gabay, pangungusap ng Espiritu Santo sa atin. Kaya lagi tayo makikinig at lagi tayong susunod. Amen! Kapag po tayo ay lumalakad sa Espiritu o sa patnubay ng Espiritu, wala pong puwang ang mga gawa ng laman sa buhay natin. Bagaman dumarating, naiinis ka, nagagalit ka, nakikita mo yung, minsan, gusto mo rin noong sabihin, nahihili ka, nagsiselos ka, pero hindi mo yan maiintindi, ang tatagal sa buhay mo, sa puso mo, kung ikaw ay lalakad sa Espiritu. Amen. Napakaganda po nito, mga kapatid. The result of giving no place to the devil, James 4:7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayuan niya kayo. Sabi, lalayuan niya kayo. Bakit lalayo ang dyablo? Kasi nagpapasakop ka sa Diyos. Kaya kung everyday, stay submitted ka kay Lord, ay walang dyablo na makakapasok sa iyong buhay. Kaya hindi lang submit to God once, kundi stay submitted to God. Everyday life na po natin yan. Para tunay ang dyablo ay sarado. Pag nakita ng dyablo na talagang no way siya sa buhay natin, susukuan na po niya tayo. Amen. Hindi na po siya gagambala sa atin. Lagi sabi niya, ay hindi ko kaya ito. 1 Peter 5 verse 9 sa Tagalog, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Sa patuloy nating paglaban sa dyablo,
Sabi, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Siyempre, meron po yung effort pag tayo'y lumalaban sa ating kaaway na dyablo. Samahan natin ng pagpapakatatag. Stand firm in our faith kay Lord. Lagi nating tingnan that greater is our God who dwells in us kaysa ating kaaway na dyablo. Kaya kung tayo naman ay nag-i-struggle sa pakikipaglaban sa dyablo, tutulungan tayo ng ating Diyos na malaki at makapangyarihan sa lahat. Amen. Sabi, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, napakahalaga po nitong mga talatang ito. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ayaw natin. Masarap ang buhay na wala na nagbabother sa iyo. Pero alam niyo po, pagka ang isang Kristiyano ay everyday submitted to God, hindi na niya mararamdaman na ang dyablo ay nandyan. As if he owns the world. Ano? As if talagang completely makapangyarihan siya, nasa authority siya. Wala eh. Walang makaka-access sa kanyang buhay. Dahil ang dyablo ay hindi na lumalapit sa kanya. Masarap mabuhay ng malaya. Pero alam natin, marami din ng mga tao, mga men and women of God na talaga ang buhay nila ibinigay nila sa Panginoon for so many years. Pero in the end, pumasok pa rin ang dyablo sa buhay nila at nakagawa pa rin sila ng mali. Kaya manatili pa rin tayo na laging nagpapakumbaba sa kapangyarihan ng Diyos. Bagaman feeling natin, no way, walang kapangyarihan ng dyablo sa buhay ko. Hindi niya ako matatalo, wag tayong magmamalaki. Sabi nga ng talata sa Bible, wag mong isipin na nakatayo ka. Baka ikaw ay bumagsak. Stay humble. As you stay submitted to God, stay humble that you can do nothing without the Lord. Ano po ang ibig sabihin ng labanan ng dyablo? Hindi mo lang siya i-resist, kundi yung pagpasok pa lang ng tukso sa buhay mo, ikat mo na kaagad. Anong gagawin mo? Siyempre, ikakast out mo na. Hindi mo i-entertain ang tukso sa isip at puso mo. Labanan mo na kaagad. Hindi mo na iisip-isipin. Hindi ka na magse-second thought. Sabi nga, pag nag-second thought ka na, ay galing na iyon sa kaaway na dyablo. Hindi mo i-delay, kundi ngayon na. Hindi mo sabihin, mamaya na, ganun. Nagkakaroon na ng puwang ang kaaway na dyablo sa iyong buhay. Kung hindi mo siya nire-resist, hindi mo siya nilalabanan, hindi po siya lalayo eh. Sabi, resist the devil and he will flee from you. Una muna, stay submit to God. Then, resist the devil. Lalayo siya sa iyo. Victory is promised to believers who stand firm by keeping humble, constantly on guard, constantly communing with God. Ang dyablo ay natatakot sa mga anak ng Diyos na laging nakikipag-usap sa Panginoon. Kristiyano na mapagpakumbaba. Kristiyano na submitted, mapagpasakop sa Diyos. Takot po ang dyablo, kaya siya ay lumalayo. Yun ang gusto natin na mangyari sa ating mga buhay. Alam natin that the devil is defeated. Amen. Basahin natin yung first sentence. The devil is defeated, but he is still looking for access. Defeated siya, pero humahanap pa rin siya ng puwang sa buhay natin. At kung hahayaan natin siya na pumasok doon sa access na yon, yun po ay mag-grow at lalaki. Magiging kuta in the future. Pero ang good news, hindi po tayo kailangang magbigay ng puwang sa dyablo sa ating mga buhay. Kaya kapag kumatok ang tukso o ang tinig dito sa ating tenga, papasok sa ating puso, sabihin mo agad, no vacancy for you, devil.
No vacancy, no place for you, Satan. Ganon, sabihin mo agad. Kasi, tatakas po agad siya at kapag po tayo ay surrendered, nakasuko ang ating buhay sa Panginoon, tayo po ay protektado ng Diyos. Gusto ba natin yon, yung protection ng Panginoon? So, i-review lang po natin yung 4 na bagay na nakapagbibigay ng puwang sa devil. Una, pinatatagal na galit. Number 2, at ano naman po yung 4 na bagay na dapat nating gawin para huwag magkaroon ng puwang ang dyablo sa ating mga buhay. Number 1, ay, mali po pala ang number 4 natin. Sorry. Nagkamali ako. Ang number 4 po natin ay, ayun, walk in the power of the Holy Spirit. Praise God. Salamat sa Panginoon. So, ngayon po mga kapatid, dahil alam natin ang dyablo ay talo na sa buhay natin, yuko po natin ang ating mga ulo. Talo na ang dyablo. Amen. Habang tayo nakayuko, mag-pray po tayo sa Panginoon. Kung meron kang hindi napatawad na tao sa mga oras na ito, release unforgiveness. Alisin mo na ang hindi pagpapatawad. Bagkos, magpatawad ka sa mga tao na nakagawa sa iyo ng mali. Pagsisihan mo ang mga pakikipagkompromiso mo. Gumawa ka ng mga secret sins, small sins. Repent. I-renounce mo ang fear. Recommit to obedience to God. Release forgiveness. Paki-correct po yung mag-release po tayo ng pagpapatawad doon po sa mga tao na nakagawa sa atin ng hindi maganda. Na hanggang ngayon, nararamdaman mo may inis ka pa, may galit ka, may bitterness, may inner hurt feelings ka na nandyan. Patawarin mo na yung tao na yun, kapatid. No? Ano man nagawa natin, pagsisihan po natin. Dahil tapat ang ating Panginoon, He is more than willing to forgive us and to cleanse us from all our sins and our unrighteousnesses. Thank you, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to Awitin natin sa Tagalog, your throne. pusong dalisay. Pusong dalisay Ang aking nais, ang aking nais.
Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O pusong Jesus. dalisay, tayong lahat ay tumayo. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, O Jesus. Minsan pa isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipok na ika'y parangalan. Handog ko ay pagpupuri sa iyo lamang, O Jesus. handog ko'y pagpupuri. Handog ko ay pagpupuri sa iyo lamang, O Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko ay pagpupuri sa iyo lamang, O Jesus. Tayo po'y manalangin. Sumunod po kayo sa panalangin na aking sasabihin. Panginoong Jesus, kayo po ang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na inyong ibinigay sa akin. Isinusuko ko po ang aking buong pagkatao sa iyo. Spirit, soul, and body. At kung ano po ang nais po ninyo na mangyari at gawin ko araw-araw, ay ito po ang aking sundin. Salamat po sa puso na nagpapasakop sa iyo, nagpapakumbaba at handang sumunod. Tinatanggap ko ang inyong paggabay, ang inyong pangungusap, ang inyong pag-akay sa akin na gawin ang inyong pong kalooban. Panginoong Jesus, susunod po ako sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sasalubong po ako sa himpapawid. Pagsasabi ko sa mga tao ang iyong kabutihan. Salamat po sa spirit of power, love, and sound mind, self-control na inyong binigay sa akin. Pinapahayag ko na ang dyablo ay wala ng kapangyarihan, wala na siyang puwang sa buhay ko. Ako'y anak ng Diyos, ako'y malaya
Ako'y ligtas. Ako'y ligtas. Magagawa ko Magagawa ang lahat ng mabuti lahat para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Panginoong Jesus, salamat po sa pagpapala ninyo sa buhay ko. Gamitin po ninyo ako upang marami mga tao ang mapagsabihan ko ng iyong kabutihan, ng magandang balita, ng kaligtasan. Panginoong Jesus, tinatanggap ko rin ang mga pagpapala po ninyo, pampisikal, kalakasan, kasiglahan, kagalingan sa aking mga sakit at karamdaman. Pinapahayag ko ang Panginoong Jesus, ang aking dakilang manggagamot, dakilang manggagamot. mula ulo hanggang paa. Ang Panginoong Jesus, ang siyang patuloy na hihipo Siyang patuloy na hihipo. sa lahat ng buo kong katawan. At ako'y malakas, magaling, Magaling. ako'y mabubuhay Ako'y mabuhay ng mahaba ng sa mundong ito. sa mundo ito. Pinapahayag ko ang isang masayang buhay, Isang masayang puno ng pag-ibig, kapayapaan, kasaganaan, punong-puno ng pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ako'y malakas, Ako'y malakas. matagumpay na Kristiyano. Salamat, Panginoon. Niluluwalhati kita sa buhay ko. Pinupuri kita. Tunay ikaw ay tapat. Salamat sa isang pusong tapat na sa iyo'y sumusunod. Isang pa nating awitin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, O Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, O Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, O Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Salamat sa ating Diyos na buhay.